Hello mga kahuwan! Hawak ko na naman ang pangmalakasang notebook at ballpen. Actually, pangalawang notebook ko na to kasi napuno na yung isa. Ayan, sisimulan ko na namang balansehin ng mga bagay-bagay at simulan natin sa Meralco Bill. So, pagkatapos ko nga palang malaman kung magkano yung babayaran ko at kung kailan yung due date ko, ay syempre, bibilugan ko naman yung calendar ko. Kasi kailangan ma-remind tayo. Mahirap naman na malagpasan tayo ng babayaran natin. Tapos, bigla na lang tayong maputulan. Napakahirap naman kasi naka-work at home ako. So, kailangan aware tayo. Anyway, hindi naman yun talaga yung pag-uusapan natin. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi nagpaparamdam na yung meral ko. Anyway, so, alam kong hindi ako importante sa'yo, kaya hindi mo tatapusin ang video na to. Pero kung gusto mong malaman at ma-inspire, ay sana man lang panoorin mo hanggang dulo, okay? So, ayan mga kahuwan, gusto ko lang i-share sa inyo. Sa mga hindi po nakakaalam, ay meron po kaming small piggery business. And during pre-pandemic, kinailangan namin siyang ihinto, hindi para kalimutan, kung hindi para maglaylo ng bahagya, kasi nalugi kami ng wagas. So, sobrang nalungkot. And alam naman namin na parte yon ng negosyo ay hindi nawawala sa isang negosyo yon. Oh, yung mga basher dyan. Alam ko kung nasa isip nyo, wag ako. Okay? So, ayan. So, yung mga kahuwan ay napag-isip-isip po na hindi kaya yaman sa pagiging empleyado. Tama naman sila, di ba? Walang yumaman sa pagiging empleyado, kaya kailangan mag-start ka ng sarili mong negosyo. Kahit maliit yan, kahit ano pa man yan, at kahit ano pa ang sabihin ng iba, kung alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama at kumikita ka sa malinis na paraan, go lang, i-achieve mo yung goal mo, grind lang ng grind. Okay? So, nung nakapasok ako sa kumpanya na inisip ko na makakatulong sa akin para makaipon ako ng sapat na halaga, sinimulan ko ulit yung small piggery business namin. So, sabi ko, hindi ko kayang bumili ng 10 hanggang 20 ulo ng baboy. So, magsisimula tayo sa pinakamababa. So, bumili ako ng 3 ulo ng baboy. 3 ulo, ibig sabihin, 3 buhay na baboy. Okay? Hindi basta ulo lang yung binili natin. Alright. So, nung bumili ako ng 3 baboy around May, nung nakaipon ako ng sapat na puhunan, ay sabi ko, sobrang taas. Sobrang mahal ng presyo ng biik. Biruin nyo, ang bawat isa ay pumapatak ng 4,200 at ang 3 ay masakit na sa bulsa. 12,600 na kaagad yun. And sa loob ng 4 na buwan, kailangan namin siyang mapalusog, mapalaki, at masiguro na ayos yung timbang niya. Kasi sa loob ng 4 na buwan ay kailangan namin siyang ibenta. So, dumating nga yung 4 na buwan. So, from May, August 25th, ayan. So, 4 na buwan na niya at kailangan namin siyang ibenta ng mga panahong yon. So, nung kinuwenta ko lahat-lahat ng feeds na kinain nila, mula sa pre-starter hanggang sa starter, grower, ay umabot ng 17,400 pesos. So, 12,600 plus 17,400 ay pumapatak ng 30,000 pesos. Tapos, nabenta namin yung isang baboy ng 150 per kilo. Ito ay live weight ito, mga kahuwan. Hindi na namin siya ipinakatay kasi alam ko na mahihirapan kaming ibalik yung puhunan kapag ipinakatay namin siya, kasi alam natin na ang iba doon ay magiging utang. So, hindi ko na siya pinakatay. Sabi ko, ibenta na ng buo sa buhay. So, after nga naming maibenta, napakababa ng kilo niya. So, umabot lang lahat-lahat, yung 3 na yon, ng 34,000 pesos. So, sabi ko, napakaliit nung kinita namin. At syempre, dahil hindi ako ang nag-alaga, ay hati pa kami nung nag-alaga sa kanya. Okay? So, yung 4,000, naging 2,000 na lang. So, parang yung 4 months, umabot lang ako ng 2,000 pesos. So, sabi ko,
napakaliit. Pero okay lang. Kesa naman hawak ko yung pera, tapos magagastos ko lang sa walang halaga. 'Di ba? So, around August 30th, sabi ko, kailangan mairolyo ko ulit ito. Kailangan makabili ulit ako ng mas madami. Kailangan madagdagan siya. Kailangan hindi tayo mag-stick sa 3 lang. So, nagpahanap ako sa kapatid ko ng mga biik na ibinibenta. At sa mga puntong ito ay napapaisip na nga ako kung itutuloy ko pa ba o hindi na. Pero syempre ay laban lang, 'di ba? Kailangan natin magkaroon ng direksyon sa buhay. Sabi nga nung iba, napapainom na lang ako ng tubig kasi kinukuwenta ko yung mga gastusin ko at ang laki na pala. Hindi biro ang magkaroon ng isang small piggery business. Pero dahil pinalaki nga tayong sex bomb, ay tuloy lang ang laban. Okay? So, laban lang ng laban mga kahuan. Lista lang ng lista. Sige, kahit alam mong ang laki-laki na nung nagagastos mo para sa business na yon, ay go lang ng go. Ayan. So, sinulat ko na nga dito yung mga posibleng magagastos ko pa hanggang December 30th. So, yun kasi yung target date ko na maibenta yung mga baboy at napapainom na naman ako dito kasi iniisip ko kung saan ko kukunin yung mga ibibili ko ng pakain. Napakamahal mga kahuan. So, kung hindi ka farmers at napanood mo ang video na to at umabot ka dito hanggang dulo, ma-appreciate mo yung pagod ng isang farmer. Okay, so sa punto nga na ito ay sinubukan kong i-compute lahat-lahat nung nagagastos ko mula noong August 30th. So, kailangan ko kasing malaman at kailangan makita ko kung may kikitain ba tayo or wala. So, nilulook forward ko na sana tumaas yung kilo ng live weight ng baboy na dating 150. Sana man lang tumaas siya at least 170 pesos. Para naman may abutin yung mga farmers or small business owner na kagaya ko. Kasi kung 150 pesos pa rin siya, ang nilulook forward ko ay sana tumimbang yung kilo ng baboy ko ng mga 90 kilos pataas or at least 90 kilos ang bawat isa. Pero alam naman natin na hindi mawawala yung mga baboy na nasa 75 or 80 kilos lang. Kasi hindi lahat pantay-pantay. Okay? And eto nga, nung napagsama-sama ko nga ito mga kahuan, so far, as of October 30th, kasi sinama ko na rin yung magiging expense for October 30th, ang total niya so far ay umaabot na ng 33,570 pesos. Kasi napakamahal na talaga ng starter ngayon. Biruin nyo, nasa 2,020 na ang isang sako. So, hindi ko lang yung grower ngayon. Nagka-canvas na rin ako. Kasi malapit na rin silang mag-grower bago sila ibenta. So, yun yung stages ng mga pakain nila. And, sana, kapag tumaas ng konti yung presyo ng live weight ng baboy, mag-achieve ko yung goal ko ng by January, na makabili ng 10 ulo ng baboy hanggang sa mapadami ko sila ulit. At sana kung ikaw ay isang taong nangangarap at napanood mo yung video na to, sana maging inspirasyon to sa'yo na huwag kang matakot. Huwag kang matakot magsimula ng business na iniisip mo. Kasi ikaw yung magsasakatuparan ng mga pangarap mo. Huwag kang matakot na simulan yung pangarap na yon kasi ikaw din naman yung magbe-benefit nun hanggang dulo. So, kung nag-failed ka nung umpisa, huwag kang matakot na sumubok ulit. Kasi parte talaga yon ng isang negosyo. And, isipin mo na lang na sa dulo ng bahaghari ay may gintong nag-aabang. O, diba? So, ayun lang. Be positive lang tayo palagi. And, sana nakatulong sa'yo yung video na to para ma-inspire ka. Ayan. So, paalala lamang pong muli mga kahuwan, ang video po na ito ay base lamang sa aking karanasan at sa aking experience sa pag-aalaga ng mga baboy. Karanasan at experience, parang isa lang yan
Anyway, ayan. So, kung may mga expert na sa inyo dyan, ay pwede nyo nga po akong tulungan kung paano ko mapapalago itong aking small piggery business. At kung paano ko mas mapapaganda pa yung pag-aalaga namin ng baboy para naman may isa katuparan ko na yung goal ko ng January. So, samahan nyo ako sa aking journey sa maliit na business na ito at sana nandyan pa rin kayo sa panahon na magtatagumpay na tayo at handa akong i-share yung mga blessing na matatanggap. So sa ngayon, inom-inom muna ng tubig at kaunting iling-iling hanggang marating natin ang minimithi nating tagumpay. Paalam!